Philippine Coast Guard iginiit na imahinasyon lamang ng China ang batayan nito sa pag-angkin sa Sabina Shoal. Aksyon laban sa barko ng Pilipinas, tinawag na overacting. Armed Forces of the Philippines sinubukan ng flare capability sa West Philippine Sea. Patuloy na pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas, muling tiniyak na sandatahang lakas. Sheila Go at Cassandra Leong inilipat na ng NBI sa detention facility ng Kamara at Senado. NBI itinanggi ang akusasyon ukol sa umano'y illegal na pagdetine kay Cassandra Ong. Dalawang bagong kaso ng MPOX na tukoy ng Department of Health sa National Capital Region. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Positibo ang Philippine National Police na nagtatago sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound si Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, gumagamit ang mga pulis ng radar at mayroon silang na-detect na sign of life sa isang lugar sa compound kaya't nakafocus doon ang ginagawang paghahanap ng mga pulis. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Meron po tayo isang area doon na ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasagap po nitong penetrating radar po natin. Malaki ang paniniwala ng Philippine National Police na nagtatago lamang sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound si Apollo Kibuloy. Bukod sa mga natatanggap na impormasyon ng PNP, gumagamit din sila ng radar sa paghahanap sa leader ng KOJC. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang gadget ay ginagamit ng PNP sa panahon ng kalamidad upang malaman kung mayroong signs of life sa ilalim ng lupa. Aniya, mayroong partikular na lugar sa loob ng KOJC compound na na-detect ng radar kaya't doon ang konsentrasyon ng paghahanap ng mga pulis. Without giving specific, sir, tama po, nandun ngayon yung concentration ng ating search dahil nga na-detect nga po nung ground penetrating radar natin na mayroong sign of life sa ilalim po ng isang particular ground. But as to this specific location, I hope you understand na hindi ko po pwedeng sabihin yon. Kausap ko lang kanina si General Torre at naniniwala tayo na malapit na nating matunton kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place po na ito. Itinanggi din ng PNP ang paratang na umabuso ang mga pulis at gumamit pa ng tear gas sa isinasagawang operasyon sa KOJC compound. I'm sure alam niyo po yon, kapag ang gumamit po tayo ng tear gas, yung mismong mga pulis natin ay nakasuot po yan ng gas mask para hindi po sila maapektuhan. Ang ginamit po nila ay fire extinguisher po. Tinira po yung mga pulis natin at yung mismong mga members nila na mga sinasabi na tear gas, kaya binibidyohan nila na nililinis ng tubig yung kanilang mga muka at mata ay wala pong katotohanan yon na galing po yun sa tear gas. And in fact, yung mismong mga pulis natin na tinira ng fire extinguisher hindi po nagreklamo. Ang mga miyembro anya ng KOJC ang unang gumawa ng gulo. Sa katunayan, 7 pulis ang nasugatan dahil sa ginawang pananakit ng mga miyembro ni Kibuloy. Dinodokumento lang po natin lahat at ipapakita natin yan in due time, pati po yung mga pulis natin na nasaktan, lalo po kagabi, may putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na desperado na ang ibang miyembro ng KOJC. May nakuha umano silang video kung saan makikitang sinasaktan ng mga ito ang kanilang kapwa-miyembro upang isisi sa mga pulis. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin. Kaugnay nito, tiniyak ng PNP na magsasampa sila ng panibagong kaso laban kay Kibuloy at sa mga miyembro nito.
Gaakala na po ng ating mga lawyers kung ano po yung mga posibleng pwedeng isampang kaso at sino-sino po ang dapat papanagutin dito sa kaso po ng possible human trafficking if not sa illegal detention with respect po doon sa dalawang na-rescue natin, doon sa ginawang pananakit sa mga pulis po natin na nagresulta ng mga injuries. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na magsasagawa ng dispersal ang PNP sa barikada ng KOJC members na nakakaapekto na sa mga motorista. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinuli ng mga pulis ang ilang umano'y miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sinasabing nanlaban sa ginawang dispersal sa barikada sa tapat ng kanilang compound sa Davao City. Samantala nanawagan naman ang kampo ng KOJC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamunuan ng Philippine National Police na itigil na ang anilay illegal na paghalughog sa kanilang compound para hanapin ang kanilang leader na si Apollo Kibuloy. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Lalaine Moreno, live. Magandang hapon, Lalaine. Kumusta ang sitwasyon dyan ngayon sa tapat ng compound ng KOJC? Naalis na ba ang mga harang sa kalsada katulad nung heavy equipment kagabi na nakaharang doon? June, dito sa harapan ng JMC College at malapit ito sa compound ng KOJC, maluwang na itong lugar kung saan nagsagawa ng rally o prayer rally itong mga KOJC members kanina. Pero sa bandang unahan, malapit naman sa entrance papasok sa Davao Airport ay mayroon pang mga sasakyan na nakaharang doon kaya hindi pa rin makadaan dito ngayon ang mga motorista. Pero itong mga heavy equipment, yung mga train dito malapit sa JMC College ay inalis na ng mismong nagrally kanina. Nagkaroon ng tensyon kanina sa dispersal ng Philippine National Police sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagsagawa ng prayer rally sa harapan ng kanilang compound sa Buhangin, Davao City. Bandang 2:00 ng hapon, ilang beses na nakiusap ang PNP sa mga relihista na tigilan na ang paghaharang sa daan, lalo't balik na ang pasok at trabaho bukas matapos ang long weekend. Pero patuloy pa rin ang KOJC sa kanilang prayer rally at iginiit na legal ang kanilang ginagawang pagtitipon dahil may hawak silang permit mula sa lokal na pamahalaan. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, sabay-sabay ng sumugo ng Civil Disturbance Management Team papalapit sa mga religista. Dahil dito nagkaroon ng batuhan ng mga upuan, may nagsaboy pa umano ng mababahong tubig at may nanlaban sa mga pulis. Ilang religista ang pinadapa at pinusasan gamit ang cable ties. Sa ulat ng pulisya, nasa 18 KOJC members ang hinuli at dinala sa police station. Wala namang nasaktan sa panig ng mga pulis sa nangyaring dispersal. Sa huli, unti-unti na ring nagsialisa ng mga religista at iniba naman ng mga pulis ang itinayo nilang stage. Simula pa noong gabi ng linggo nang harangan ng mga religista ang kalsada bilang protesta sa paghalughog ng mga pulis sa KOJC compound. Nagbarikada sila at naglagay pa ng mga sasakyan at heavy equipment kaya hindi madaan o madaanan ng mga sasakyan ang 2 lane ng kalsada. Nagsagawa sila ng programa at nanawagan sa pagbitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binatikos rin nila ang paggamit umano ng PNP ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang leader. Samantala nanawagan naman ang kampo ng KOJC kay Pangulong Marcos Jr. na ipatigil na ang operasyon ng mga pulis sa kanilang compound. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion, labag sa batas ang operasyon dahil hindi umano kasama sa pagsisilbi ng arrest warrant at paghalughog sa lahat ng sulok ng compound. We are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this illegal operation. Sa isang panayam naman kanina, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na batas ang dapat masunod at dapat pairalin ang legal na proseso sa kaso ni Kibuloy. Samantala nanawagan din ng KOJC sa mga pulis na huwag ituloy ang planong sirain ang umano'y bunker na sinasabing pinagtataguan ni Kibuloy sa loob ng JMC College building.
Nag-i-install sila ng bomba po doon kay para basabog daw at ma-destroy yung bunker daw na sabi nila. Nanawaga din sila kay Davao City Mayor Baste Duterte na magsagawa ng Emergency Local Peace and Order Council meeting at paalisin na ang mga pulis dahil may klase na sa JNC College bukas. Plano naman ng KOJC na maghain ng temporary restraining order para magpatupad ng cease and desist order laban sa PNP. Continued stay of the PNP is illegal under the law. So therefore, by way of countermeasures perhaps, the KOJC leadership has decided to do this in order also to convince the PNP to leave the area. So ang tawag po namin state of necessity measures po. June, sa ngayon nga ay may mga nakabantay pa rin na pulis dito pa rin sa harapan ng compound ng Buhangin. Ayon kasi sa pahayag ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ay hinahanap pa nila itong entrance ng bunker kung saan nagtatago umano si Kibuloy. June? Oo, Lalaine, para ma-visualize ng mga hindi naman taga Davao, sa mga nanonood ngayon. Parang sinasabi mo, parang dalawang stage yung barikada na ginawa kagabi ng mga nagrally, ng mga KOJC member. Ang na-disperse ngayon, yung nasa harapan ng eskwelahan ng JMC. Yung bang nasa malapit sa airport, meron pa rin ba doong mga rallyista? June, kagabi kasi mas marami, no? Yung mga nagrally kagabi compared na yung araw, talagang gabi halos puno yung from dito sa tapat ng JMC College papunta doon malapit sa airport. So mas maraming rallyista. Kaninang umaga, kakaunti na lang yung mga sumama sa prayer rally. Bali yung napuno lang nila kaninang umaga dito lang sa harapan ng JMC College. Pero doon sa bandang malapit sa airport, may mga nakaharang kasi na sasakyan at may kakaunting mga miyembro na nagbabantay dahil ini-screen din nila yung mga pinapasok. Medyo hinigpitan din nila dyan, no, yung pagpasok dyan kanina. So sa ngayon, wala na sila dito talaga. Yung mga naiwan na lang yung sasakyan doon malapit sa entrance ng Davao Airport. So nagkaroon ba ng dialogo matapos yan? Halimbawa, na-disperse na itong usang bahagi na ito. Yung mga nag-iwan ng sasakyan doon, sinabihan na ba sila na i-disperse na rin yon dahil bukas nga, meron ng pasok, regular day na, Lalaine? Doon kanina, alas 3 talaga in punto sumugod yung mga CDN. Pero but before noon or bago gawin yung disperse, ay simula 1 p.m. until 2 p.m. talagang nagsasalita na yung police. Yung ginamit nila yung itong long-range device na kayang umabot yung sound hanggang sa dulo. So before noon, sinasabihan na sila ng police, tanggalin nyo yan kung hindi ay i-disperse namin kayo. So mahababang oras ang ibinigay sa kanila ng PNP. Pero until 3 p.m., ay talagang nagpapatuloy pa rin sila sa prayer rally. So kumbaga walang choice yung PNP, talagang sinugod na nila itong mga rallyista. At unti-unti naman kanina ay nagsialisa naman sila, pero before no, nagkaroon talaga ng kaunting tension, Jude. Si Atty. Torion ba, Lalaine, ay nakakalabas-pasok pa rin doon sa compound o nasa labas na lamang siya? Yun kanina before nung dispersed na kausap na nagsagawa ng press con si Atty. Torion. So malaya pa rin siya nakakapasok at nakakadaan dito sa prayer rally kanina. At kanina after dun ng habang ongoing itong tension ay nakita natin pumasok sa loob ng JNC si Atty. Torion. So bilang pagkaklaro, Lalaine, sino lamang ang nililimitahan na pumasok doon sa compound? Sa compound mismo, John, sa loob dito kasi mahaba-haba to, no? Dito sa bandang kanilang mismong compound ng KOJC, ang makakapasok lang talaga ngayon yung mga pulis. Kahit media since Sabado until Linggo, until today, bawal pumasok yung media. Saka yung mga miyembro, bawal din pumasok, June, unless kung talagang dumaan sila doon sa masusing pag-check ng mga pulis. Pero yung talagang allowed lang si Atty. Torion, yung pulis, yun lang yun ang sa pagkakalam natin ang ina-allow dito kasi sabi nga ni General Torre, hanggang hindi pa tapos yung paghahanap nila ay isiktuhan nila yung pagpasok, labas ng mga tao dito sa loob ng compound. Kasi Lalaine, at para rin sa kaalaman ng lahat, hindi lang basta bawal doon, dahil may sinusunod tayong guidelines dito sa UNTV na hindi tayo papasok sa anumang
police operation. Di ba ganun yun, Lalaine? Kasi nga, minsan may sinasabi sila na bakit walang media sa loob, bakit walang ganito? So ipinapaliwanag natin ngayon, Lalaine, sa madla na hindi talaga tayo papasok sa ganun dahil may mga previous ng mga nangyari sa Pilipinas na hindi tayo pwedeng mag-disrupt ng police operation. Lalaine. Makada June at dapat rin malaman ng publiko, ang KOJC compound ay isang private na lugar. So hindi mo rin basta-basta talaga mapapasok unless authority ka. At sabi rin ng PNP, pwede kaming pumasok unless pumirma kami ng waiver na in case kailangan kami doon sa mga investigation, sa Senate hearing, ay required kami na pumunta. At syempre dyan kung nasa loob ka, hindi mo rin masusure ang kaligtasan, especially ng mga media dahil nga noong mga nakalipas na araw at hanggang nitong kanina lang, medyo mainit sa mata ng KOJC members itong mga media. At syempre ako, nasaksihan ko rin personal June na tinatawag nilang mga media na bayaran. So bilang pag-iingat na rin June, ay minabuti na rin ng mga kasamang mga media dito sa Davao na talagang wag na lang pumasok mismo sa compound. At sabi naman kasi ng PNP, kung merong mga anumang mahalagang videos doon, ay sila na mismo ang magbibigay sa amin para na rin sa aming for reference at magamit rin namin sa broadcast. At saka, Lalaine, makatitiyak yung ating mga taga-subaybay na tayo po ay mananatiling balanse sa ating pagbabalita. Katulad niyan, pag mayroong pagkakataon na hinihinga natin sila ng reaksyon, yung both na panig, na pulisya at yung mga miyembro o yung tagapagsalita ng KOJC, atin itong inilalahad sa publiko na walang dagdag o bawas man, Lalaine. Tama ka dyan, Jun. Isa kasi din sa mandato ng UNTV, dapat kung ano lang yung balita, dapat balanse tayo. So, as much as possible, may side tayo ng PNP at si Attorney Torion talagang open naman sa media. So both sides naman dyan kailangan talaga na balanse para hindi rin masabi ng kabila na talagang bias tayo sa PNP. So may mga sides din tayo na kinukuha sa side ni Attorney Torion ng KOJC Legal Counsel at sa side naman ng PRO 11. At isa pang punto, Lalaine, hindi tayo basta naniniwala sa isang hindi pa verified na facts. Katulad kagabi, may sinasabi na ang airport daw ay sinarado, cancel ang flight, o kaya ito may mga lockdown na ang Davao City. Di ba ganun ang ginagawa ng UNTV, Lalaine? Talagang sinisigurado natin kung totoo yung lumalabas na impormasyon, lalo na sa social media. Tama ka dyan, Jun. Kagabi, medyo na-alarma din kami kagabi dito sa part ng Davao Media. May kumakalat kasi ng balita na lockdown na daw ang Davao City. Pero nilinaw yun ng PNP na hindi lockdown. Kumbaga ang nag-lockdown nga daw, sabi ng PNP, ang KOJC kasi naglagay sila ng barricade dito sa bandang sa entrance ng compound nila sa kabilang daan. Doon naman sa kabila, malapit sa airport, malapit sa ilang establishment doon, naglagay din sila. So kahit nga kami mismo na mga media, hindi kami talaga makakapasok kagabi. At sabi naman ng CAAP, based sa kanilang, ayon sa kanilang pahayag, ay bukas naman tuloy ang flight sa airport. Kaso lang, ang medyo nag-allow lang sila na yung mga malilate na pasahero dahil sa, yun nga, nangyaring tension dito kagabi at nangyaring prayer rally, ay i-allow ng mga airline companies na makakahabol pa rin sa kanilang mga flight itong mga na-delay dahil sa rally kagabi June. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Patuloy kaming makikipag-ugnayan sa iyo higil sa nangyayari dyan sa harap mismo ng KOJC compound sa Davao City. Inuligsa ng abogado ni Apollo Kibuloy na si Atty. Ferdinand Topacio ang ginawang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa religious leader. Dapat anya, hindi nananatili ang mga pulis sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC matapos hindi makita sa loob si Kibuloy. Sa isyu naman kung ihikayatin ba nito si Kibuloy na sumuko na para matapos na ang paghahanap ng pulis at harapin na lang nito ang kanyang mga kaso. Ayon kay Topacio, desisyon ito ni Kibuloy, lalo na at naniniwala umano ang kanyang kliyente na hindi siya makakakuha ng patas na pagtrato at hustisya sa ilalim ng Marcos administration. Cannot blame Pastor Kibuloy because of all these things that are happening. If you take them all together sa Senate, yung ginawa kay Harry Roque, yung ginagawa sa mga Duterte, he is probably apprehensive that he will not get a fair shake under this government.
Tiniyak ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na walang kinalaman ng palasyo ng Malacanang sa ginawang paglusob ng mga pulis sa compound ng grupong Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy sa Davao City. Ayon kay Abalos, purely police operations ang nangyayari at base sa intelligence report na natanggap ng Philippine National Police. Bilang kalihim ng DILG, sinabi ni Abalos na binibigyan niya ng otonomiya ang pulisya kung ano ang nakikita nilang marapat na gawin sa pagsaserve ng warrant of arrest kay Kibuloy at mga kapwa nito akusado. Kasi ako naman, I give autonomy to the police. If they feel hindi ako dapat mangharang or what, kasi they know better than me. If they feel there is adequate intelligence report, so be it. If they feel they have to serve it now or tomorrow, what, so be it. No, ayoko maging obstructionist. So I give them that much leeway, and according to their compiled intelligence report, talagang nandoon na talaga. Samantala, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong bayani na nag-aambag sa pag-unlad ng bansa. Ito ang sentro ng mensahe ng Pangulo sa paggunita ng Araw ng Mga Bayani. May panawagan din si PBBM sa bawat Pilipino. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. In the spirit of shared responsibility, I call on everyone to be heroes in their own right. Uphold the principles of democracy, abide by the rule of law, and defend our sovereignty. Maging bayani sa sariling paraan. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino sa paggunita ng Heroes Day. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring maging bayani ang bawat isa sa pamamagitan ng pagsunod sa rule of law at pagdepensa sa soberanya. Sa kanyang talumpati, kabilang sa mga kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang kabayanihan ng mga ordinaryong manggagawa, mga OFW, mga magsasaka at mga nagtatanggol sa teritoryo ng bansa. We see it in the Navy and the Coast Guard who defend our maritime borders, in the soldiers who protect our citizens, and in the healthcare workers who put their lives at stake for others. We also see it in the overseas Filipinos who leave the comfort of home to support their loved ones, in the ordinary workers who turn the gears of our economy, and in the farmer and fisher folk who increase our agricultural output to put food on every Filipino's table. Sa National Heroes Day ceremonies, pinangunahan ni PBBM ang pagtataas ng watawat sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Pinangunahan din ito ang pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldiers. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posible na namang ma-cite in contempt si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Kamara. Ayon sa ilang chairpersons ng House Quadruple Committee, ito'y matapos na akusahan ng dating tagapagsalita ng Administrasyon Duterte na kaya siya ipina-cite in contempt at nadetene ay dahil para patahimikin umano bilang kritiko ng PBBM administration. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kasi contemptible talaga yun. You are questioning the authority that was given to the Quad Committee. And when he questioned yung sinasabi nating karapatan natin na mag-cite in contempt ng mga resource person, ay that is contemptible. 2 araw matapos makalabas ng detention facility ng House of Representatives noong August 23, posible na namang madetine si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay dahil sa pag-question nito sa otoridad ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. Ayon sa dating Malacanang official,
Panggigipit dahil sa politika umano kaya ito na cite in contempt ng Quadcom at pinatawa ng 24-hour detention. Nag-ugat naman ang contempt citation dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa mga kongresista sa dahilan ng hindi nito pagdalo ng pagdinig noong August 16. Ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam isang korte na nagpakulong dahil hindi naka-attend ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Ayon sa House Quadcom chairpersons, ang mga pahayag ng abogado ay maituturing na contemptible act o dahilan upang ma-cite in contempt ulit ito ng Kamara. Naniniwala naman si House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6th District Representative Benny Abante, posibleng paglabag sa batas ang panawagan ni Roque sa publiko na magtipon-tipon sa EDSA laban sa kasalukuyang administrasyon. Mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Kita-kita tayo dito sa Biyernes dahil hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. Iba na sinasabi niya eh. He is now calling for sa akin it might also be treasonous, you know, because he's now calling for a people's power to topple down the present administration. Hindi naman siguro tama yung ganun. May pasaring naman si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers kay Roque. Medyo parang siguro bawasan ni Attorney Harry Roque yung paniwala na napaka-importanting political figure niya para sikilin yung kanyang freedom of expression, para sikilin yung kanyang what do you call this, yung kanyang mga sinasabi. No? So Wednesday, August 28, nakatakda ang ikatlong pagdinig ng House Quadcom kung saan inaasahang haharap muli si Attorney Roque. Ayon naman sa abogado, nasa Quadcom ang pasya kung ipapasite in contempt uli siya. Samantala, dadalo rin sa hearing ang negosyanteng si Catherine Cassandra Leong na hiniuugnay sa mga ni Raid na Pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Nasa kustodiya na ng House of Representatives si Ong matapos ma-cite in contempt dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig ng House panels. Inirepresenta ni Attorney Roque si Ong sa isang estafa case. Cassandra Leong is very necessary na mag-appear sa committee sa Quadcom. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilipat na ng National Bureau of Investigation sa Senado si Sheila Guo habang sa House of Representatives naman dinala si Cassandra Leong. Nanindigan naman ang NBI na wala silang nilabag na proseso sa pagsasailalim kay Ong sa kanilang kustodiya. Ito ang balita ni Dante Amento. May request. May request. Kaya tinanood ko na I heed to the request. Inaprobahan ng Department of Justice o DOJ ang hiling ng Kongreso na ilipat sa kanila sina Cassandra Leong at ang kapatid ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go na si Sheila Go. Ma'am, baka may gusto po kayong sabihin lang. Ma'am, any word? Ma'am, ililipat po sa... Ano masasabi niyo lang po? Kaya naman kanina ay dinala na ng NBI sa House of Representatives si Ong at sa Senado naman si Go. Paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago, kapag nasagot na ng mga ito ang contempt order ng Senado o Kamara, ibabalik naman sa kanila ang dalawa. Tiniyak din ng NBI na hindi pakakawalan ang dalawa dahil may nakahain sa kanilang mga reklamong kriminal tulad ng paglabag sa Immigration Law, Passport Act at Obstruction of Justice. Yung sulat ko ng turnover, merong pasubalik na sila ay charged ng criminal cases. So kung gusto na nilang i-release, they should be released to us. Unless nakapag-file na sila ng bail bond dun sa criminal charges na ipinay namin. Itinanggi ni Santiago ang sinabi ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio
na arbitrary o illegal ang pagdetine sa kliyente nito. Ayon kay Santiago, wala silang nilabag na proseso. Huwebes ng alas 10 ng gabi nila inaresto si Ong at 2 oras ay holiday na noong Biyernes. Walang arbitrary detention dito. Remember, ang arbitrary detention nagraran lamang pagka may office hour. Holiday tayo magmula pa ng Biyernes eh. Buti nga kahit na holiday ngayon, nagtatrabaho kami. Katwiran ni Topacio, wala pa umano kasing kaso sa korte si Ong, kaya walang dahilan na arestuhin ito at ikulong ng NBI. Ang legislative warrant anya ng Kamara laban sa kanyang kliyente ay malinaw na ang Sergeant at Arms at ang Philippine National Police ang magpapatupad nito at hindi ang NBI. Ang nangyari po rito, pagdating sa airport, dinala sa BI, kinuha ng NBI. Anong legal basis ng NBI para arestuhin si Cassie Leong? Wala. Bakit wala? Dahil walang kaso si Cassie Leong na nakafile sa court. Binigyang diin naman ng NBI walang issue ng politika o ng impluensya sa kanila sa pag-aresto at pagdetine kina Go at Ong. Dan Diamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-turnover na sa Senado si Sheila Guo, ang kapatid ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo na iniuugnay din sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Nakatakda itong iharap bukas sa Senado sa pagpapatuloy ng pagdinig sa mga isyong kinasasangkutan ng Pogo. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. I-receive na siguro dito. Sige po sir. Okay, salamat ha. Salamat. Nakaposas pa nang dumating sa detention facility ng Senado si Sheila Guo, ang itinuturong kapatid ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Dito na muna ito mananatili sa bisa ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng Senado. May kinalaman ito sa mga iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Tiniyak naman ni retired Lieutenant General Roberto Ancan, hepe ng Senate Office of the Sergeant at Arms o SAA, ang pagdalo nito sa isinasagawang committee hearings ng Senado. As far as I know, si Sheila Guo, kung mayroon man siyang invitation or required siya sa pag-attend, we'll bring her sa committee hearing. Nauna nang sinabi ng mga senador na inaasahan ang pagdalo rin bukas ni Cassandra Leong dahil may sabina ito mula sa mga senador. Kung kailangan namang dumalo ng ibang pagdinig sa ibang ahensya si Sheila Guo ay dadalhin ng Senate o SAA ito sa mga hearing venue, ngunit ibabalik rin ito sa Senate Detention Facility. Nakadepende naman anya sa komite kung hanggang kailan ang pananatili nito sa pasilidad. Gayunman, tiniyak ng Senate Sergeant at Arms ang seguridad ni Sheila Guo habang nasa kanilang kustodiya. We are sure that nandito siya nakadetain and we will secure kung sino man didetain sa amin, hindi lang si Sheila Guo, kung sino man madidetain sa Senate, we will assure his or her security. Tiniyak naman ng legal counsel ni Sheila Guo na siya rin tumatayong abogado ni Alice Guo na haharap at magsasalita ito sa pagdinig ng Senado. Ang masasabi ko, ready siya. Basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Kasi sa base sa kanya, mga sinabi sa akin, yung katotohanan, yun na magpapalaya sa kanya. Samantala, nasa Indonesia pa rin si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay batay sa huling impormasyon ni Senador Sherwin Gatchalian. Ayon sa senador, may posibilidad na ang targeted destinasyon ni Guo ay ang Golden Triangle. Pero ayon sa mambabatas, mahihirapan ang gumalaw si Guo hindi lamang sa Indonesia kundi maging sa mga bansa sa Southeast Asia. Pero naniniwala ako na kung sangay ng enforcement agency ng Indonesia naka-alerto na, kaya mahirapan na siyang gumalaw dito rin sa Southeast Asia. So kanina yung mga ASEAN ambassadors na kausap ko at sabi nila naka-alerto na rin yung kanilang mga otoridad. So mahirapan siyang gumalaw ngayon. Bukas August 27 nakatakda na ang pagdinig sa Senado kaugnay ng mga isyong kinasasangkutan ni Alice Guo. Imbitado dito ang ilang mga matataas na opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan upang sagutin kung paano nakatakas ang mga naturang personalidad sa kabila ng warrant of arrest na inilabas sa kanila ng Kongreso. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Tinawag na OA o overreacting ng Pilipinas ang mararahas na aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas na dumadaan malapit sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Again, they are just a victim of their own paranoia, no? Dahil niisip nga nila na akala yata nila ang barko natin na Teresa Magbanua will be just like another BFP Seram Jail Ayungin. Overacting ang China kaya hinaharas ang mga barko ng Pilipinas na nagtatangkang lumapit sa Sabina o Escoda Shoal. Ito ang pananaw ng Philippine Coast Guard sa sunod-sunod na insidente ng pambubuli ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. We can only assume na ang objective ng China dito is ma-prevent ang BFAR vessel from getting near the Escoda Shoal. Dahil naniniwala nga sila na ang intensyon ng deployment natin ng Teresa Magbanua ay mas tumagal, magkaroon na tayong temporary forward base dito sa Escoda. So their intention is to make sure na hindi tayo magiging successful dito. Sa post ni Commodore J. Tariela sa social media platform X, sinabi nito na imahinasyon lamang ang batayan ng China sa pag-angkin sa Sabina Shoal o tinatawag nilang Shanbinjiao na malinaw namang nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang tanging dahilan anya kaya gusto ng China na umalis ang puwersa ng Pilipinas sa Sabina Shoal ay ang pagsasagawa nila ng iligal na aktibidad doon na nakakasira sa kalikasan. Kahapon, araw ng Linggo, kinuyog ng Chinese vessels ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papalapit sa Sabina Shoal para magsagawa ng humanitarian mission. Ilang beses binangga ang BFAR vessel at sunod-sunod na binugahan ng tubig. Dahil lahat ng maritime forces na nandoon, except the PLA Navy vessel, ay nagtulong-tulong para harasin ang barko natin. No? Kaya nung sinabi ko, there are like 5 China Coast Guard, even the Chinese Maritime Militia, participated in doing the dangerous maneuver na to the point of nearly colliding with the BFAR vessel. Makikita rin sa video ang isang barko ng Chinese Coast Guard na may inilagay sila sa unahang bahagi na siya namang direktang pinambangga sa BRP Datu Sanday. Nasira ang communication at navigational equipment ng barko at nagkaroon ng engine failure kaya hindi na natuloy ang humanitarian mission nito sa mga mangingisda. Well, hindi naman siya angkla, no? Meron siya talagang device na nilagay dun sa unahan na intended siguro nga for ramming, for whatever barko na mababangga nila, it would have a much more significant damage. Ayon kay Tariela, ang ilan sa mga barkong kumuyog sa BFAR ay siya rin nakaengkwentro ng PCG vessels na BRP Cape Engaño at BRP Bagakay, kung saan nag-iwan ng malaking structural damage sa dalawang barko. Paniwala ng PCG, intensyon ng China na ipakitang kaya nilang banggain ang mga barko ng Pilipinas para huwag makalapit sa inaangkin nilang bahura sa Escoda. Well, I don't think na inuubos as their objective, no? Ang tanging masasabi lamang natin dito is that the Chinese government never really hesitate to use itong direct ramming to damage our vessels. So I think that's only secondary na sabihin ang objective nila is ubusin ang barko natin. Samantala, kinundi na naman ng international community ang panibagong pandadahas ng China laban sa puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, ang mapanganib, labag sa batas at agresibong aksyon ng China ay naglagay sa panganib sa buhay ng mga Pilipinong sakay ng BFAR vessel. Tiniyak rin ng US official na mananatiling matatag ang suporta ng Amerika sa Pilipinas na tinawag nitong kaibigan. Sa pahayag naman ng envoy ng Japan, sinabi ni Ambassador to the Philippines Endo Kazuya na hindi katanggap-tanggap na pangyayari ang insidenteng ito sa Sabina Shoal. Aniya, hindi dapat itolerate ang anumang aksyon na nagpapataas ng tensyon at lumalabag sa freedom of navigation. Sinabi rin ng Japanese envoy na dapat magibabaw ang pagsunod sa rules-based international order. Samantala, tinawag namang disturbing ni Ambassador Luc Beron ng European Union ang ginawa ng China. Nirerespetuan niya ng EU ang pagsunod sa international law gaya ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa PCG, pauwi na ngayon sa home port nito sa Bataan ng BFAR vessel na BRP Datu Sanday. Nasa ligtas naman umanong kalagayan ang lahat ng sakay ng barko.
Nagkaroon ito ng structural damage pero aalamin pa kung gaano kalaki ang tinamo nitong pinsala. Expectedly, our B4 vessel has sustained structural damage. But as to the extent of it and how significant the damage is, we have yet to evaluate it as pagdating nito sa puerto niya sa Bataan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na maninindigan ng Armed Forces of the Philippines sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Hindi rin titigil ang AFP sa pagpapalakas ng capabilities nito upang maipagtanggol ang soberanya ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Meron tayo, we have flares, no? In fact nung Friday, ako po ay sumakay sa isang FA-50 natin at nagpatrolya kami sa West Philippine Sea, no? At tinesting rin natin yung flares natin. Gumagana yung mga flares natin. So we have that capability. Sinubukan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang flare capabilities dito sa West Philippine Sea. Gaya ng China, ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., meron din ganitong kapabilidad ang air assets ng Pilipinas. Pero tiniyak ng hukbong sandatahan lakas ng Pilipinas na patuloy na susundin ng bansa ang international law. Ayon sa AFP, lubhan delikado kapag nagpakawala ng flares na kalimitang ginagamit sa pagdepensa sa missile attack. Pwedeng sumabog yung eroplano natin, no? Or pwedeng masunog yung barko natin pag tinamaan ng flare. Kamakailan, ginamitan ng China ng flares ang Philippine Air Force at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Ayon kay General Browner, magpapatuloy ang kanilang operasyon sa West Philippine Sea dahil ito ay obligasyon ng AFP na ipagtanggol ang karapatan ng bansa. All we can do is to continue our military operations in the area because these are legal operations. No? Again, we have the international law behind us. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kailangan palakasin ng Pilipinas ang kakayahan nito na depensahan ang teritoryo upang hindi na maulit ang ginagawang panghaharas ng China. Let us deter an armed attack. That is the more important thing, and that is what I focused on doing. Everybody is too focused on armed attack. Let's make ourselves strong enough so that does not happen. Ang pahayag na ito ng AFP at DND Chief ay kasunod na nangyaring panibagong insidente na pagbangga at pambobomba ng tubig ng Chinese vessels sa barko ng Pilipinas malapit sa Escoda Shoal nito lamang weekend. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Naglunsad ang Israel ng mga preemptive strikes sa timog na bahagi ng Lebanon dahil sa umano'y planong large-scale attack ng Hezbollah. Kalinsabay nito, nanawagan naman ng de-escalation ang mga opisyal ng United Nations, Lebanon at Egypt. Ito ang balita ni Klein Sinka. Sa isang joint statement na inilabas na UN Special Coordinator for Lebanon at na United Nations Interim Force in Lebanon o UNIFIL, nangamba ang mga ito sa sitwasyon sa Middle East, partikular na ang pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. Kalinsabay nito, nananawagan sila ng ceasefire, maging ang paghikayat sa mga partido na magtimpi at iwasan ng karagdagang aksyon na magdudulot ng lalo pang paglala ng tensyon sa lungsod. Binigyan din ng mga opisyal ang pagpapatupad na UN Security Council Resolution 1701 upang maibsan ang sitwasyon. Nagbunga ang kaguluhan na ito matapos ang paglunsad na Israel ng mga airstrikes sa Lebanon laban sa Hezbollah dahil sa anilang paghahanda ng terrorist organization na pag-atake sa teritoryo ng Israel. The IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians.
Kasabay nito, sinabi ng Israel Defense Forces o IDF na humigit kumulang 100 sa kanilang mga fighter jets ang umatake sa libo-libong Hezbollah rocket launcher barrels ngayong linggo at sinundan pa ito ng karagdagang mga pag-atake kinagabihan. 2 Hezbollah fighters at militant mula sa kalyadong grupo ang patay, bunsod ng pag-atake sa Lebanon, habang nasawi naman ang isang Israeli Navy officer at sugatan ang 2 pang service member. Sa kabila nito, sinabi naman ng Hezbollah na nagsasagawa ito ng mga pag-atake sa Israel bunsod ng pagkamatay ng isang top military commander noong nakaraang buwan sa Beirut. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, na-intercept na ng kanilang militar ang lahat ng drones na mula sa Hezbollah at sinabi ang nangyayari ngayon ay hindi pa ang wakas. Klein Sinka, UNTV News and Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nag-deploy na ang Brazilian government ng military aircraft bilang bahagi ng pagtugon nito laban sa wildfires na nananalasa sa southeastern state ng Sao Paulo. Ilang dosenang lungsod na ang nakatakas ang alerto at 2 tao na ang nasawi bunsod ng trahedya. Nagdeklara na ng gyera laban sa sunog ang pamahalaan. Nagsasagawa na rin ng pagsisiyasat ang mga otoridad sa lawak ng pinsala nito. Pinalawig ng French judicial authorities ang detensyon ng Russian-born founder at chief ng Telegram na si Pavel Durov. Ito ay matapos itong dakpin sa isang Paris airport dahil sa mga aligasyon ng mga paglabag ng popular subalit kontrobersyal na messaging app na Telegram. Naglabas ng arrest warrant ang mga otoridad laban kay Durov sa gitna ng preliminary investigation sa umano'y offenses tulad ng fraud, drug trafficking, cyberbullying, organized crime at pagsusulong ng terorismo. Itinuturing si Durov bilang isa sa most influential tech icons. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Nagpaalala ang Commission on Elections na hanggang August 31 na lamang ang huling araw ng kanilang Register Anywhere program para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, mayroon na lamang hanggang sa Sabado ang mga aplikante na magpa-voter registration sa mga satellite registration site. Bukod sa registration, pwede rin dito magpa-reactivate ang mga deactivated voters. Gayon din ang mga overseas voters na dito boboto sa Pilipinas sa darating na eleksyon. Bukas ang Registration Anywhere program hanggang sa Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Good news para sa mga motorista. Magkakaroon po ng mahigit sa pisong rollback kada litro ang presyo ng langis na ipatutupad bukas araw po ng Martes, August 27. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 1 peso and 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 15 centavos naman ang rollback sa presyo ng gasolina at 1 peso and 85 centavos na bawas sa presyo ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang rollback sa presyo ng langis ay bunsod ng pagbaba ng demand, gayon din ang development ng peace talks sa Gaza. Muling nakapagtala ng 2 panibagong kaso ng Mpox sa bansa ang Department of Health. Ito ay 1 linggo matapos ang kumpirmasyon ng unang kaso ng nasabing sakit sa bansa ngayong taon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kinumpirma ng Department of Health ang 2 bagong kaso ng Mpox sa bansa ngayong araw. Ang nasabing 2 bagong kaso ay natukoy sa Metro Manila at pareho itong MPXV Clade 2 na siyang mas mild na uri ng nasabing virus. Mula July 2022 hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 12 ang kaso ng Mpox ang naitala sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, 9 sa mga naitalang kaso ng Mpox ay gumaling na mula noong taong 2023 at 3 ngayon ang aktibong kaso o binabantayan pa ng ahensya. Ang pagkalat ng mga bagong kasong naitala ay dulot rin ng unang babala ng DOH kaugnay sa close at intimate contact
o skin-to-skin contact sa mga taong posibleng infected ng Mpox virus. Ang ikalabing isang kaso na naitala ay isang 37 taong gulang na lalaki mula sa NCR na nakaranas ng mga sintomas noong August 20, 2024. Nagsimula ang distinct rash sa kanyang mukha, mga braso, mga binti, dibdib, mga palad at mga talampakan. Dagdag ng DOH, ang nasabing pasyente ay na-admit sa isang pampublikong ospital noong August 22 kung saan kinuhanan siya ng skin sample na sinuri naman ng DOH Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Sa kasalukuyan, ang nasabing pasyente ay nananatili pa rin sa pampublikong ospital. Samantala, ang ikalabing dalawang kaso naman ng Mpox sa bansa ay isang 32 taong gulang na lalaki mula rin sa NCR na nakaranas ng mga sintomas na nagsimula naman noong August 14, 2024. Napansin niya ang mga lesyon o sugat sa balat sa kanyang groin area o singit. Ayon sa DOH, makalipas ang ilang araw, nagsimula siyang magkaroon ng lagnat at umamin din ito sa close, intimate at skin-to-skin contact sa isa niyang sexual partner. Ngayon, ang ikalabing dalawang Mpox patient ay nasa bahay matapos din kumonsulta sa isang ospital ng DOH kung saan kinuhanan siya ng skin sample noong August 23 at pinayuhan ding mag-home isolation muna. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang Department of Health sa mga sintomas ng Mpox na skin rash o lesion sa lining ng mga bunganga at bibig na maaaring magtagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Kasabay nito ang lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, sakit sa likod, mababang enerhiya at namamagang lymph nodes. Ayon sa DOH, maaari namang mapatay ang Mpox virus gamit lamang ang sabon at tubig, kaya mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay at pagpapanatili ng kalinisan sa katawan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang establishmento sa Quezon City ang ipinasara ng lokal na pamahalaan dahil sa umunoy pagtanggi na makipagtulungan sa isinasagawang contact tracing. Sa pahayag na inilabas ng QC-LGU, sinabi nito na noong Sabado ay nagtungo sa isang fitness club sa lungsod ang City Epidemiology and Surveillance Division para magsagawa ng contact tracing kasunod ng kaso ng Mpox na naitala kamakailan. Gayunman, tumanggi umano ang management ng fitness club na makipagtulungan sa City Health Department. Dahil dito, nagpalabas ng cease and desist order ang QC-LGU laban sa naturang establishmento, batay na rin sa nakasaad sa Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Disease and Health Events of Public Concern Act. Mas hinigpitan pa ng Department of Agriculture ang pagbabantay sa mga checkpoints sa bansa upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Ito ang balita ni Harry Lagan. Lahat ng checkpoints ay makikita ninyo ang mga pulis at ang grupo ng babae. Iwasan ninyo na magdala kayo ng sakit dahil itong sakit na to ay hindi pwedeng malat sa mga areas na nagre-repopulate ngayon ng baboy. At pagka nahuli kayo ay daanin kayo sa proseso. Umabot na sa mahigit 300 na mga baboy ang nasa batang Department of Agriculture na posible sa African Swine Fever o ASF. Kaya naman ayon kay Agriculture Bureau of Animal Industry Assistant Secretary Dr. Constante Palabrica, mas hihigpitan pa nila ngayon ang border control para masugpo ang pagkalat ng ASF virus sa bansa. Una, bibigyan sila ng show cause, no? Especially yung mga tracker. At posible silang masuspinde ng 6 na buwan. At may proseso ito. Bawat checkpoint team ay kinabibilangan ng inspektor mula sa mga local government unit, veterinary department na siyang mag-a-assess kung may sintomas ng ASF ang mga dalang baboy. Ang kawani naman ng Bureau of Animal Industry ang magsasagawa ng validation ng mga papeles kung tama o peke ang mga ito.
habang ang Philippine National Police o PNP ang siyang papara at siyang mangangasiwa sa seguridad habang sinasagawa ang operasyon. Pulis ay nasa likod lang itong ginagawa to at siguraduhin ang kaligtasan ng inspektor. At nakahanda sila na habulin pagka pinaparada yung truck dahil alam ng mga guilty na alam nila may bitbit silang sa baboy at the same time peke ang kapilitan. Ang mga nagpositibong baboy ay sasailalim naman agad sa condemnation at dadalhin sa mga nakatalagang burial site ng BAI. Samantala, sisimula naman ng Department of Agriculture ang ASF vaccination program para sa mga palakihing baboy o grower sa Batangas sa unang linggo ng Setyembre. Puspusan na ngayon ang pagtatala ng mga LGU sa lalawigan sa mga hog raiser para isailalim sa screening ang kanilang mga alagang baboy. May mga series of tests na gagawin, kukunan ng dugo para malaman kung umi-infect yung bakuna. So may mga proseso pang gawa dahil ito ay controlled release ng FDA. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ng Bulacan Veterinary Office na nakapasok na sa bayan ng Bukawi ang African Swine Fever o ASF virus base sa resulta ng laboratory test ng Bureau of Animal Industry. Bunso nito lalo pang hihigpitan ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga dumadaang truck ng baboy lalo na ang galing sa lalawigan ng Batangas. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kinukuha na namin ang test tapos sinasabit namin sa laboratory. Tulad na nangyari sa Bukawi, yun, lumitaw na positive yun, di ba? Kaya red yung Bukawi. Sa Santa Maria, meron din kami dinisis investigation dyan. Hintay lang din namin yung result. Kinumpirma ng Bulacan Veterinary Office na nakapasok na sa bayan ng Bukawi ang African Swine Fever o ASF. Ayon kay Provincial Veterinary Office Director Bolter Basinang, kamakailan ay may naharang sa isang checkpoint sa Bukawi, lulan ang 80 baboy na nagpositibo sa ASF batay sa laboratory test ng Bureau of Animal Industry. Dahil dito, nagpaalala ang opisyal na hindi lang ang baboy ang posibleng carrier ng ASF, kundi ang mga ahente at biyaherong labas-pasok sa mga farm at alagaan ng mga backyard farm raiser sa pamamagitan ng kanilang mga damit o ibang gamit. Nakita namin dyan, sir, kasi sa South, isang malaking factor dyan kasi yung mga ahente, yung mga tao, yun ang nagkakalat ng sakit. Kasi ang kalaban natin, hindi makita virus yan Para huwag maihawa ng ASF, pinapayuhan ang mga ahente na bago pumasok sa farms ay maglinis ng katawan, magpalit ng sapatos o boots, magbihis ng malinis na damit, magsuot ng gloves at face mask. Samantala, tuloy-tuloy naman ang surveillance at monitoring ng Philippine National Police sa mga papasok na baboy sa Bulacan at Metro Manila para maprotektahan ang industriya ng magbababoy sa Central Luzon. Hinigpitan na rin ang seguridad sa mga slaughterhouse, maging ang pag-usad ng delivery, gaya sa Santa Maria, Bulacan, kung saan may oras ang pagdadala at pagkatay ng baboy. Mula alas 5 ng hapon hanggang madaling araw ay 80 baboy lang ang regular na kakatayin. Kailangan ay may tatak ito ng National Meat Inspection Service o kaukulang travel permit. Inunahan na namin sila Pagka may sakit o lumatay na, huwag yun ang dalhin dito. Hindi tatanggapin dito yun. Samantala, ayon naman kay Roberto Carpio, barangay chairman ng Quezon Santa Maria, marami sa kanyang mga kabarangay ang pansamantalang tumigil muna sa pag-aalaga ng baboy dahil sa takot na malugi dahil sa ASF. Tsak na, takot na dahil malaki kapital pag nadisgrasya ka siyempre mag-alternate ka na ng hanap buhay, yun man ang hanap buhay mo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matumal pa rin ang bentahan ng mga isda at iba pang lamang dagat sa lalawigan ng Cavite kahit may ilang lugar na sa probinsya. Ang pinayagan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pangingisda. Ito ang balita ni Benedict Samson.
Dati, minsan kumikita ko sa isang araw mga 500. Isang araw yun. Depende sa klase ng isda na nabenta ko. Ngayon, medyo bumaba. Kahit pautay-utay, sinusubukan na ng fish vendor na si Nanay Medina ang makapagtinda ng mga lamang dagat na nahuhuli sa Manila Bay. Pero sa ngayon, alamang pa lamang ang kanyang tinda dahil matumal pa rin ang bentahan ng isda dahil sa takot ng ibang mamimili na baka may langis ang mga ito. Matumal, takot pa sila kumain. Dahil sa ganun nga, may wheelspill daw ko nun. Pero sabi naman namin, okay na kahit wala naman. Kaya kami nagtyaga magtinda kahit pa paano, may makukunan kami ng pambili namin pagkain araw-araw, baon mga bata. Ang mangingisda naman na si Ali Sarabia, sinubukan na rin mangisda ngayong araw. Aniya, kung hindi pa rin sila mangingisda ay wala na silang ibang maisip na paraan para masolusyonan ang kumakalam nilang sikmura. Wala, gutom. Maayos na. Bay, lalabas lang din naman namin eh. Lalaot lang namin kasi nga isang buwan kami ritong binansa paglalaot. Ito ngayon, iwan ko lang kung makakarami kami ngayon. Kasi maghapon pa kami ngayon sa laot eh. Sa ngayon ay pinapayagan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang panguhuli ng isda sa mga bayan ng Kawit, Maragondon, Naik at Ternate. Batay sa ginawang pagsusuri ng BIPAR, ligtas ng kainin ang mga isdang nahuhuli sa naturang mga lugar. Samantala ang mga isda naman na nahuhuli sa Bacoor City, Cavite City, Noveleta, Rosario at Tansa ay hindi pa rin ligtas kainin matapos hindi pumasa ang mga sample sa ikatlong sensory evaluation. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakapagtala ng phreatic eruption ng Bulkang Mayon sa Albay kagabi. Umabot ng kalahating kilometro ang taas ng ibinugang abon ng bulkan. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Every now and then, mag-expect tayo na magkakaroon na mga maliliit na mga pagputok dahil unstable pa ng Mayon volcano. Muling nakitaan ng aktibidad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang Bulkang Mayon sa Albay kagabi. Ayon sa ahensya, nagkaroon ng phreatic eruption ng bulkan at nagbuga ng abo na umabot sa 500 meters sa taas na may katamtamang pagsingaw at panandali ang pamamaga ng bulkan. Dagdag pa ng PHIVOLCS, sa mga susunod na araw ay inasahan pa rin ang maliliit na mga pagputok dahil nasa stable status pa rin ang Mount Mayon. Paliwanag ng PHIVOLCS sa dahil ito sa mga natirang magma mula sa major eruption ito nitong nakaraang taon na hindi pa rin nailabas ng bulkan. Pero nilinaw nila na sa ngayon ay hindi nakakakitaan ng PHIVOLCS ng anumang indikasyon na pwedeng tumaas o mag-escalate ang ipinakikitang abnormalidad ng Mayon volcano. Katunayan nito ay pagkatapos ng bahagyang pagputok kagabi ay wala nang naitalang earthquake sa palibot ng Mayon. Yung Mayon naman po may ugali yan na every now and then kakaroon ng mga phreatic eruptions kahit po na alert level 0. Isang taon na ang nakalipas nang magkaroon ng major eruption ang Mayon volcano at nananatili pa rin sa alert level 1 hanggang ngayon. Paalala ng PHIVOLCS na hindi pa rin inirekomenda ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent radius danger zone ng Mayon at maging ang pagdaan ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Ryan Salatandol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang 3 sugatan sa nangyaring karambola ng mga sasakyan sa Antipolo City sa Rizal. Nirespondihan din ng rescue team ang 2 sugatan na sakay ng motorsiklo matapos mabangga pa ng isa pang motorsiklo sa Angeles City, Pampanga. Ito ang balita ni Lizelle Nael. I-treat mo to. Tumama po ba yung ulo nyo, sir? Tumama po yung ulo nyo? Tapos habang nilalagay mo yun, check mo yung PMS cap refill niya. Nakagalaw pa na ako yung daliri, sir. Ano po nararamdaman? Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang karambola ng 2 motorsiklo at 2 nakaparadang taxi sa sumulong highway Masinag sa Antipolo City, Rizal kahapon ng madaling araw.
Ayon kay Manuel Manyo Jr., driver ng nakaparadang taxi, bigla na lamang may bumangga na motorsiklo sa kanyang nakaparadang sasakyan. Yung motor na yon, bigla po siyang bumangga sa akin dito, tapos bumangga din doon sa pangalawang taxi, tapos doon sila natumba na sa unahan. Ayon naman sa rider ng motorsiklong nakabangga na si Ophalia, bigla na lamang nag-U-turn ng isa pang motorsiklo at humarang ito sa kanya, dahilan ng pagkakabangga nito. Biglang nag-U-turn, galing RCBC, pabalik ng Marcos, yung dalawa. Tapos mayroong akong kasunod na isang motor, nailagan pa sila eh. Ako hindi ko na napigilan. Kinilala ang mga biktima na sina Segmund Cueto, 38 anyos, Gilbert de la Paz, 43 anyos, at Danilo Ophalia, 52 anyos na nagtamo ng mga injuries sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa assessment ng rescue team, nagtamo ang dalawang pasyente ng multiple abrasion sa tuhod, siko at sa kanang bahagi ng mata, at ang isa pa ay nagtamo naman ng pamamaga sa kanyang siko at gasgas sa kaliwang tuhod, na agad namang nilapatan ng lunas ng responding UNTV News and Rescue Team. Tumanggi nang magpadala pa sa ospital ang mga biktima na itinurn over naman sa mga autoridad. Naabutan pa ng UNTV News and Rescue Team ang isang babae kasama ang isang lalaki sa kahabaan ng 9th Street, Marisol, Angeles City, Pampanga pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang mga biktima na sina Myla Servar, 31 anyos, at ang kanyang kasama na kinilalang si Joshua. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga natamong injury ng mga ito. Pauwi na sana ang dalawa nang mabangga ng isang lalaking nakamotorsiklo rin. Kasama din ang CDRRMO ng Angeles City sa nagbigay ng first aid at nagdala sa mga biktima sa pinakamalapit na ospital. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, kung madalas kayong nagagawi dito sa may Tomas Morato o kaya sa Timog area, malamang na itatanong nyo na kung bakit karamihan ng mga kalye ay nakapangalan sa mga scouts gaya nito. Pero ang hindi alam ng karamihan, meron pong malungkot na kwento ng trahedya sa likod po nito. Ang mga kalye dito ay ipinangalan sa 24 na Boy Scout na nasawi sa plane crash noong 1963. Patungo sana sila sa 11th World Scout Jamboree sa bansang Greece nang bumagsak sa Arabian Sea ang eroplanong sinasakyan nila. Narito ang pangalan ng 24 na Boy Scouts na nasawi sa plane crash. Noong 1964 nang palitan ng City Council ng Quezon City ang pangalan ng mga kalye dito sa Timog at Tomas Morato area bilang pagkilala sa mga nasawing scouts. At itinayo ang monumentong ito upang gunitain ang kanilang legacy. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Pala yung mga scout na yun, Monica, nadadaanan natin. Oo. Medyo malungkot yung history, pero at least naaalala pa rin sila until this point. Kung kaibigan ko yan si Popoy, Boy Scout kaya to. Si Popoy patingan junior dyan sa Galing na segue, Ina-accommodate kami kasi kahapon. Tsaka yung mga kanyang makasama. Tsaka ako na po babatayin yung iba kasi ang dami po kasi. Ito naman po ating mga kausing ngayong araw po ng Lunes. Salamat po, shoutout kina Leroy Brown, kay Vermin Calda at Peter Vicente. Gayon din kay Marcelino Abrazado, Mary Grace Suarez at Romel Montente. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 23:1 na nagsasabi, "Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako
mangangailangan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.